Good day. Today, I'm going to teach you how to mail merge. Okay, so gagawa tayo ng basic mail merging activity. So, ngayon, nakabukas na ang aking document. Mag-start na tayo ng mail merge. The first thing that you need to do is to click the mailings sa menu tab. Ayan. And then, the ribbon will change. Select Start Mail Merge. At the very bottom of our mail merge settings, click natin yung step-by-step mail merge wizard. Okay. So, a mail merge wizard will appear on your right. Ito po siya. Then, it will ask you what type of document are you working on. So, basic letter lang yung gagamitin natin for today. So, we select letters. Then, after that, click Next at the bottom of the wizard. Starting document. Then, how do you want to set up your letters? So, since nakabukas na yung document na i-edit natin for mail merge, we're going to select Use the current document. Then, select Recipients, okay, at the bottom. So, select Recipients. Since wala pa tayong database or personal information recorded, gagawa tayo ng bagong listahan. So, instead of use an existing list, ang gagamitin natin is type a new list. So, yung third one. Then, sa type a new list, click Create. So, ito na po yung address list natin. Sir, parang hindi naman po ito lahat ay kailangan dun sa ating document. We just need a field for date, name, saka yung price ng babayaran dun sa document natin. So, paano ang gagawin? So, i-customize natin yung columns. So, since 3 data or address list lang yung kailangan natin, we have to remove yung mga bagay or parts na hindi natin kailangan for this mail merge. So, example, email address. Delete natin yan. Click yes. So, same process with the others. Yan. So, dahil tatlo lang yung kailangan natin, tatlo lang yung ititira nating field names. So, meron na tayong tatlong field names. Ang susunod natin gagawin is to rename them. So, papalitan natin ang pangalan. So, yung title, gagawin natin date. Click OK. Next naman natin is yung pangalan ng papadalhan natin ng letter. So, click yung first name, i-rename natin siya, gawin natin full name. So, buo na yung pangalan. Then, the last one is the price, yung charge dito. So, dahil iba-iba yung customer, iba-iba rin yung charge na mailalagay natin dito sa template. So, yung last name, click it, click rename, then, sulat natin, price. Click OK, then OK ulit. Ayan, ito na ang ating new address list. Ito yung tatlong information. So, meron na tayo ditong parang Excel sheet. Ngayon, itatype natin, for example, yung mga information na kailangan para sa mail merge. The first one is, of course, the date. So, halimbawa, encode ko na natin yung date. Yung pangalan ng customer, then yung price ng kanyang babayaran. Sir, paano po kapag multiple yung papadalhan natin ng letter? Iba-iba po pangalan. So, paano po natin mailalagay yung information nila dito sa table? So, ang gagawin nyo po is click New Entry. Magkakaroon po ng another row dito. Tapos, i-encode mo lang ulit yung information na kailangan para sa kanya. Okay, tapos yung price, bawa, sir, 3 po yung papadalan ko. So, additional, new entry. Lagay mo ulit yung information na kailangan. Yung pangalan ng customer. Tapos yung price. Okay? Since okay na yung ating data, halimbawa 3 yung papadalan mo for mail merge, click OK. It will pop up a new window kasi kailangan mo i-save yung database na ginawa mo. Okay, ito yung magiging reference ng letter natin mamaya kapag siya ay mail merge na natin. So, halimbawa, database for Manila Washer. Yan. So, yan yung pangalan ng database. Click Save. Save siya sa documents. Ayan na yung database natin. So, kung
kailangan mo pang dagdagan yung data mo, like mas marami ka pang customer na ilalagay dito sa list natin for our mail merge or another personal information, click nyo lang yung data source dito sa baba, then click edit. Pwede mo ma-edit uli. So kung wala na, click OK dito sa baba, yun na yun. So yes, okay? Click na natin. Ngayon, we have to replace some words from the mail merge document, yung template natin, para lumabas yung mga data na tinype natin sa database. So, for example, itong data to, mapapalitan na siya ng information. So, i-highlight natin siya, date, then punta sa ribbons ng mailings, click Insert Merge Field. Okay, so pipiliin natin what information yung gusto natin palabasin dito. So, dahil date siya, date lang i-click natin. Okay, ay ganun po ang magiging itsura niya. Next, sa name. So, dapat dito lalabas yung pangalan ng papadalhan natin ng sulat. So, insert merge field ulit. Ngayon naman, we select full name. Okay? So, ayan na po. Ayan na po yung full name. Yan. Tapos, dito rin yung full name ulit ng customer kasi yun ang kinakailangan information. Tapos, yung amount dito, we're going to change it into a mail merge information. So, highlight natin yung price na 27.50. Tapos, palitan natin siya ng data na price. Ayun na siya. Ngayon, tignan natin kung ano nangyari. So, pindutin natin next, write your letter. Ayan po siya. So, kung may mga idadagdag ka pa na information, pwede ka pa mag-edit dito. Then, kapag sure ka na, na-insert mo na yung mga kailangan mo, nalagay na rin natin yung mga tags dito sa ating document, tingnan natin, i-preview natin yung letters. You can click here sa step 4 out of 6, preview your letter, or sa taas. Pwede rin. So, makikita nyo, andito yung ating mga pangalan. Okay? So, pwede nyo siyang edit kung mayroong mga konting adjustment. Ayan, yung mga naka-highlight na blue. Ayan. So, makikita natin yung pangalan ng customer. Since tatlo yung nilagay natin sa mail merge document, dapat tatlong iba't ibang person ang makikita nyo rin dito kapag na-preview. So, click natin itong mga nasa ribbon, yung pang-preview natin. So, sa first part, si Sheena Cruz. Okay. Second, dapat si Aya. Nag-iiba rin yung date. Nag-iiba rin po yung pangalan ng customer plus yung amount niya. Sa 3. Ayan. Pangalan, Stephen. Tapos, yung charge, 1,455. Iba rin yung date niya. So, ganun pag mail merge. Ngayon, so if you want to complete the merge, just click complete the merge sa ating mail merge wizard sa baba. Ayan. You can select print or edit individual letters. So, ako, ang ginagawa ko muna is to check kung may mga problems yung individual letters. So, pinipindot ko yung edit individual letters, select all, click OK. Ngayon, ito na yung mga bagong document. Since tatlo yung papadalhan natin ng letter, dapat tatlong page din ito. So, first page, si Sheena Cruz. Second page, ayan, si Aya. And third page, si Stephen. So, kung may minor changes kayo, may kailangan kayong edit, may mga konting errors, pwede nyo siya maayos dito. Saka nyo siya i-control V para sa print. So, ayun. So, that's it for our lesson for today. See you in the next video. Paalam!